Guys, good morning. So, magbe-breakfast right tayo sa Tagaytay. So, samahan na lang ako. Kasama ang spoiled brats and ating mga friends. Nagkaayaan umakyat. So, minsan lang. Dito sa part na to guys, nahiya talaga ako sa mga kapitbahay namin kasi nag-start ako ng big bike tapos tulog pa sila. So, pasensya na po kayo mga kapitbahay pero kailangan ko gawin para maalis ako. Thank you. Pero hindi kayo gulit sa akin. So guys, dito sa part na to, tapos na pala kami mag-antay sa Spoiled Brats Cafe. Nantay namin si Kaizen kasi medyo na-late siya. Paalis na kami and check namin yung cafe na gusto nilang puntahan sa Tagaytay. So hopefully maganda yung weather and maganda yung hangin and ambience dun sa lugar para makapag-relax tayo. At ito na, may kasama tayong newbie rider si Janreb. So, pipiga daw siya sa Tagaytay. Kaya alam ko makati ito sa motor ngayon. So, pagbibigyan natin na maka-ride tayo ng medyo mahaba. Para matrain din kahit paano si Boss Janreb mapagmahal. So, dito sa part ng Commonwealth na to, nagkaroon ng slowdown kasi nagkaprenuhan. Pero all goods naman, safe naman. So, pag dadaan kayo sa mga ganitong lugar, dapat attentive kayo para iwas disgrasya. Ayun, so dumating na kami dito sa Quezon Avenue sa stoplight para umakyat ng Skyway kasi gusto daw ni Kaizen mag Skyway dahil first time niya atang aakyat ng Skyway. So dito nga sa part na to, aabangan ka pa kung bubukas yung barrier o hindi. Pag hindi bubukas yung barrier dito, malas ka. Bunutin mo yung wallet mo, kunin mo yung RFID mo. Pag wala kang quick na pocket na kuhanan ng RFID. Kaya ako make sure ko nasa jacket ko, sa bulsa para at least mabilis bunutin kapag hindi umangat yung barrier. So guys, ito na nga, nasa Skyway na tayo. Napakaganda ngayon ng weather para mag-ride. Kitang-kita mo yung buong metro dito. So siguro nga kahit mahal mag-Skyway, ito yung experience na hindi mababayaran ng pera. Maraming salamat sa build projects ng government para mabuo to. Sana sa mga darating na panahon, hindi man ngayon, maka-experience na tayo ng ganyan. Katulad itong dalawang rider na nakasalubong din natin. Naka 3-wheeled vehicle sila nakanam. Sabi ni Google umaabot daw ng 1M to 2.5M ang presyo ng isang ganyan. Kaya sana itong fuel sa katawan natin umupoy palalo para mas lalo tayo ma-inspire magtrabaho at maka-afford din ng ganyan. Soon! Ito nga pala si Boss Simon, isa sa bossing ng Spoiled Brats Cafe. Helmet pa lang nito sa riding gears, 20% down na ng isang Fortuner. Single pa rin siya guys, so baka may ma-recommend kayo na pwede maging jowa nito. Magkaroon lang ng girlfriend to, magpapaparty ako. So dito nga guys sa gas station sa SLEX, may mga naspatan kaming mga big bikes na nagpapahinga. Naspatan ko din yung mga sports bike na dala nila. Isa sa pangarap ko talaga magkaroon ng sports bike. Ito nga ngayon ng currently ng multo ko. Magkaroon lang ako nito, siguro matatahimik na ako magpalit ng big bike. Ride out na nga pala ulit kami papuntang Tagaytay dahil ang usapan is breakfast ride lang. Kailangan namin mga balik by lunch sa aming mga bahay dahil Sunday ngayon may mga pamilya kami nag-aantay sa bahay. Pipilitin talaga namin makauwi ng maaga. So dito nga sa part na to,
yung camera ko medyo nalalaglag, hindi ko ata nahigpitan ng maayos, so ayusin natin yan. Sa wakas, nakarating na din kami sa Calax. So ayun na nga, tamang chill ride lang kami dito dahil may mga speed camera at bilang mababait ang aming mga kasama, baka yung breakfast ride budget namin madagdagan ng 2.5 dahil sa overspeeding ticket. Support na to, trinay ko sipahin yung gulong ni Boss Simon sa likod at namura pa nga ako sa aming cargo intercom. So napansin ko din dito lumaylay yung strap ng saddlebag na sa may preno. Kaya naman inayos ko kaagad dito para hindi magkaroon ng disgrasya. Kaya guys, always double check yung mga straps nyo while riding. Nakalaylay pala to. Oh. Dapat ko kaya dito to puan. Dito nga pala sa port na to dumating na si Renzo, ang aming tropa sa Spoiled Brats. Nakatira kasi siya sa Cavite kaya tinagpo na lang namin siya. Naka Continental GT650 nga pala siya pero ang mileage ng kanyang motor ay 60,000 plus mileage na. Totoo nga na ang Royal Enfield is built like a gun. Sobrang tibay talaga ng motor na to. Basta bro, for sale na ba yan? Ha? For sale na? Alin? Ito? Bike ko? Hindi na. Naghahanap si Mark. So ito, binanggit ko na nga din sa kanya na naghahanap ang aking brother-in-law na si Mark ng Royal Enfield kasi namimiss na niya yung dati ng GT650. So rolling na nga kami dito nang napansin ko na napaka-brusco pala talaga ng tunog ng GT650 pag maganda ang exhaust. Nakakanginig kada bomba. At eto na nga, approaching na kami sa iconic na rotonda ng Tagaytay. Buti na lang at wala masyadong traffic dahil maaga pa kami dumating. Dito sa port na to, paglagpas ng Leslie's at bago dumating na RSM ay may pakanan pababa papunta doon sa cafe na pupuntahan namin. Sa wakas, nakarating na kami sa Scuteria Cafe Tagaytay. Waze nyo na lang, madali naman ito mapuntahan. Sobrang ganda ng ambience sa labas pa lang, so check it out guys. Ayun, so magtatanggal na kami ng gear para makapahinga na kami at makapag-breakfast. Ito talaga yung masarap gawin during Sunday, ang mag-breakfast ride. Bago ulit sumabak sa trabaho ng Lunes, ay makalanghap muna ng magandang hangin upang maging positive ulit ang week na tatahakin kinabukasan. Dito pagpasok ko, na-appreciate ko lahat ng efforts, gastos at paghihirap ng may-ari ng cafe dahil sobrang detalyado ng designs ng kanyang shop. Nakakablig din lahat ng planning para mabuo yung motorcycle themed ambience ng kanyang shop. Dito nga may old school na Vespa scooter pa siya na nakadisplay sa Camino Classic truck sa gilid na nilagay para maging aesthetic at vibe yung ambience ng kanyang cafe. Napakaganda nito guys. At ito nga, pauwi na kami. Hindi ko na nga napansin na hindi ko na-videohan yung masarap na usapan at breakfast ng Spoiled Brats. Hindi lang pagkain, kape at pagkain ng aming pinagsumuhan, pati na ang kantsawan. Ang ganda nila ambience. Sobrang cool din nung nakita namin dalang Fazio na kambal dito sa harap ng cafe. Pati jacket kambal din. Sana magkaroon din ako ng opportunity magkaroon ng bagong scooter soon. So tapos na nga pala ang ating vlog. Sana nag-enjoy ka sa ating first vlog. Kung nag-enjoy kayo sa vlog, please do like the video and subscribe to the channel para mas lalo pa tayo ganahan gumawa ng ganitong klaseng videos. It's your boy Ride with Victor signing out. Peace. Bye-bye.